Unang linggo ng panibagong buwan, ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa, muli tayo ay binibigyan ng panibagong inspirasyon, ng panibagong kalakasan upang magpatuloy sa pagsisikap, sumunod at maglingkod sa Diyos sa kabila ng maraming mga sakit, hirap at pagsubok. Ito yung katotohanan ng buhay, na habang sinisikap nating makasunod at makapaglingkod sa Diyos, mas bumibigat ang pinapasan nating krus. Ito daw yung sukatan ng tunay na lingkod. Masasabi na tunay tayong sumusunod at naglilingkod sa Diyos kapag tayo ay nakikibahagi sa pagpapasan ng Kanyang krus. Kaya nga, ang sukatan ng isang lingkod, ng isang tapat na lingkod, ay ang krus. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga kapatid tayo, may mga kasama tayo, kapwa lingkod natin, nagtatanong sa Diyos, bakit kung kailan ako sumunod sa iyo? Bakit kung kailan ako nagbigay ng sarili sa paglilingkod sa iyo? Para bang pakiramdam ko, mas lalong naging mahirap ang buhay para sa akin? Bakit kung kailan ako nagdesisyon na sumunod sa Diyos, para bang mas dumami ang pagsubok, mas dumami ang problema? Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Job, yung karanasan natin na para bang kung kailan tayo nagsikap, sumunod at maglingkod sa Diyos, saka naman parang mas dumami at bumigat ang mga pagsubok. Karanasan din ni Job. Sa unang pagbasa, sinabi niya, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, punong-puno ng tiisin at lungkot na dinaranas. Ang katulad ng tao ay yung alipin na sa pagpapagod maghapon, sa pagpapakahirap sa buong maghapon, ang tanging hinahangad, makapagpahinga sa hapon. Ang katulad niya ay isang manggagawa, kumakayod, nagtatrabaho, habang ang iniintay, sweldo. At yung sweldo na yon ang ipangtutustos sa pangangailangan ng pamilya. At pagkatapos nun, kakayod na naman, magtatrabaho na naman, magpapakahirap na naman, at mag-iintay na naman ng sweldo. Isang kahig, isang tuka. Kapag hindi magtatrabaho, kapag hindi magsasakripisyo, walang kakainin. Bakit ganyan ang buhay ng tao? Talaga bang kakabit sa buhay ng tao ang hirap, ang sakit? Talaga bang ang krus ang sukatan para masabi ng isang tao ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon? Sa Salmo Responsorio, sinasabi dito, purihin natin ang Panginoon sapagkat siya'y nagpapagaling. Totoo naman, ang Diyos ang dakilang manggagamot. Kapag ginusto niya, anuman ang karamdaman ng tao, ito'y gagaling. Na kahit sinasabi ng mga doktor, imposible nang siya'y gumaling, ginawa na namin ang lahat, umasa na lang kayo sa Diyos. Magdasal na lang kayo. Kapag sinabi na ito ng doktor, para bang nakapanghihina naman.
Di ba ang doktor nag-aaral, nagpapakadalubhasa, may kanya-kanyang specialization. Pero talagang kapag dumating sa punto na hindi na nila kaya, magsasabi na sila, magdasal na lamang po tayo. Kapag ganoon, talagang kailangan nating magdasal. Kailangan nating magtiwala at umasa sa Diyos. At walang imposible sa Diyos. Kapag ginusto ng Diyos, anuman ang karamdaman ng tao, imposible man niyang mapagaling. Kapag kanyang ginusto, iyan ay gagaling. Kaya talagang ang Diyos, ang ating dakilang manggagamot, siya'y tunay na nagpapagaling. At bukod doon sa ating ebanghelyo, siya rin ay nagpapalaya ng mga taong inaalipin ng kasamaan. Siya'y nagpapalaya ng mga taong inaalipin ng masamang espiritu. Kaya kung ang Diyos ay nagpapagaling, siya rin ay Diyos na nagpapalaya. Pinapalaya niya tayo sa anumang mga pagkakasala, sa anumang mga pagkaalipin sa kasamaan, sa anumang mga pagkabihag, sa mga hindi magandang mga bagay na umaalipin sa atin. Kung ito ang katotohanan ng ating Diyos, di ba sa Kanya lang tayo dapat magtiwala at lumapit? Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag nating gawing Diyos ang kayamanan, ang karangalan, ang kapangyarihan. Huwag tayong umasa sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kung minsan sinasabi natin kapag mayroong sakit ang mga kasama, dadalhin sa mga fake healer. Sabi ko fake, hindi faith. Dadalhin sa albularyo. Wala namang mawawala, Father. Kumikilala sa Diyos, pero kasabay nun, naniniwala sa iba't ibang mga pagpapagaling na hindi mula sa Diyos. Ang Diyos lamang ang dakilang manggagamot. Ang Diyos lamang ang sang nagpapalaya mula sa pagkaalipin, sa kasamaan, sa kasalanan, at sa anumang masamang espiritu. Kaya kung sinasabi, ang buhay ng tao ay sagana sa hirap, punong-puno ng tiisin at lungkot na dinaranas, baka naman kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, baka naman ang hirap at sakit na dinaranas mo sa buhay mo ay dahil na rin sa iyong sariling kapabayaan. Baka naman ang mga kahirapan na mayroon kayo sa pamilya ay dahil na rin sa hindi magandang gawa. Hindi nais ng Diyos na ang tao ay maghirap, magdusa. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kaya't gagawin niya ang lahat para ang tao ay mailigtas. Mapapahamak lamang ang tao kung mismong ang taong ito ang gumagawa ng dahilan para siya mapahamak.
Amen.